Nagsimula na nga po mga kababayan ang kanilang itim na propaganda laban kay Vice President Sara dahil itong si Professor Contreras ay naglabas ng kanyang mga maling impormasyon at pinapakalat sa kanyang viewers pati na rin sa mainstream media sa kanyang interview na umano'y walang nagawa itong si Vice President Sara. Kung ikaw ay isang lehitimong propesor, ginagamit mo ang iyong critical thinking, ang iyong utak. Bakit hindi mo gamitin ang internet para i-search kung ano ang ginawa ni Vice President Sara? Ano ang kanyang year-end report noong 2023? At least kahit papano, may malaman ka na may ginawa at hindi lang ginawa, napakarami ang ginawa ni Vice President Sara sa taong 2023. Sa isang taon niya, mahigit na panunungkulan sa Department of Education. At kung gusto mong i-research, pwede mong itanong Senator Gatchalian at ang isang congressman na chairman ng Committee on Education sa House of Representatives. Tanungin mo kung ano ang kanilang nasimulang proyekto at ano ang ongoing na proyekto ngayon na kailangang lisanin ni Vice President Sara dahil sa toxic mong amo at inconfidence pa. Tingnan mo, Mr. Contreras. Para naman hindi kalabas-labas na ikaw ay isang bobo at isang tanga na profesor. Political earthquake, ibigay kay Vice President Robredo yan dati. But I think or from the LP, yeah, correct. What President Marcos should do is that, I think, to counter, if I were advising him, because ang minamantra ngayon ni Harry Roque, pati naman ito, opposition na sila, wala nang unity. Maybe to appoint someone from the political opposition before would be a good thing, a good start. So yan naman pala ang iyong gusto. Gusto mong mag-suggest kung sinong i-appoint. Eh di i-suggest mo ang gusto mong i-appoint. Titingnan natin kung kaya niyang pantayan ang ginawa ni Vice President Sara. Pero wag mong sabihin na wala itong nagawa. Dahil yan po ay isang kasinungalingan. Ano ba ang achievement ni Vice President Sara? Siya lang naman ang nangunguna sa performance at trust rating sa lahat na opisyal ng gobyerno. Na never po na nangyari yan sa Secretary ng Department of Education kahit sa Presidenteng si Bongbong Marcos. Kahit si Leni Robredo, hindi niya naabot yung ganong kataas na trust rating. Ipakita mo sa kanila, teka, hindi lang naman kayo pwede ako makipag-unite. Pwede ako mas meaningful nga ang unity pag yung kabilang yung dating meaningful, yung sinusuka, minumura, tinatawag na diktador, adictos benedictos, tinatawag na magnanakaw. Ngayon, iyo-unitim. Ganon ang napakaganda. Kinomplain niya, reklamo niya sa pandaraya. Ngayon, magkakaisa sila. Anong ibig sabihin niyan? Gamitan lang. Gamitan lang ang tawag dyan, profesor. Sakin boy, tinuring kang kaibigan at sa'yo makinarya lang. Nagparaya kung kaya dito. Yan. Ang tawag dyan, manggagamit. O, gamitan lang kayo. Magkaisa kayo para gamitin, para sirain si Vice President Sara. Pero mahihirapan kayo. Kasi sa totoo lang, kahit magsanib puwersa kayo, hirap pa rin kayo eh. Kaya ngayon, yan ang gusto nyo eh. Magsanib puwersa na kayo para talunin itong si VP Sara at mga supporter ni dating Pangulong Digong. So magkaisa kayo, pero hindi nyo kaya dahil sa napakaganda ang iniwan na legacy ni PRRD. Kagalit ko ang pwede kong ilagay dyan. At ang isa pang factor, dapat ilagay dyan ang someone educator na. Kasi sa totoo lang, ang nalilimutan sa debating ito na pag-alis sa Sara Duterte, puro politika. Pero alalagyan natin yung competence. Hindi naman kasi talaga si educator. Incompetence. Hindi naman siya educator. Yun nga partida pa eh. Hindi educator, pero napakaganda ang ginawa sa Department of Education. Sige nga. Ikaw na lang magsekretary, si Mike Abi, si Leni Robredo, Franz Castro, at kung sino-sino pa. Si De Lima, sama mo na. Si Trillanes, sama mo na. Kayo na lahat, yung maging sekretary dyan ng Department of Education. Tingnan natin kung anong mangyayari po sa departamento. Baka kung hindi lutang, bangag, o mga saltik, yung magiging estudyante dyan. Bakit puro lang kayo salita eh. Magaling kayo sa paninira. Ngayon, sino ang gusto mong i-appoint? Sinong gusto mong i-appoint na BBM? Maruhas?
Actually, sabi ko nga, baka si Leni Robredo. Lini Robredo. Baka si, Yung sino mga pa ba? nagturo. Baka si Laila de Lima, di ba? Oo. Malay mo. Di ba? Marami tayong pwedeng ilagay na pangalan. Pero I think, kung gusto Ah, okay. Marami ka talagang gustong mailagay na pangalan. Yung maganda, yung kanilang mga record. Lugaw, Dorogista Queen, ang galing. Mr. Palengke, yung ninakaw, yung yun ba yung gusto mong i-appoint? Tapos yung kayo, kung mag-akusa kayo kay Vice President Sara, walang sapat na ebidensya. Puro lang kayo haka-haka at kung ano-ano ang pinupukol nyo, pero wala naman kayong patunay. Hirap kasi kayo magpatunay. Kaya ang gusto nyo naman, mga marites na lang at allegation. So patunayan nyo yung mga allegation nyo kay Vice President Sara at kung gusto nyo i-appoint si De Lima, si Franz Castro, si Lugaw, o si Marujas, o ikaw na rin, si Mike Abe, kayo na yung humawak ng Department of Education. Total, malaya na po kayo. Sabihin nyo yan kay Bongbong Marcos at titingnan po natin kung kaya nyo po pantayan o higitan ang ginawa ni Vice President Sara. Sa totoo lang, may hihirapan kayo. Kasi si Bongbong Marcos hindi nagsasalita ngayon dahil takot siya. Kinakabahan siya magsalita against Vice President Sara. Bakit? Malalaman natin yan sa sunod na mga upload natin.